O Panginoong makapangyarihan, masdan niyo po kami iyong mga anak. Nasa iyo'y nag-aalay ngayon sa aming gawain at pag-aaral. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maging masunurin sa aming mga guro, mabait sa aming kasamahan, masipag sa aming pag-aaral, upang mamamtan namin ang mga biyaya para sa aming sarili, sa aming paaralan, at sa mahal naming bayang Pilipinas. Siya nawa. Magandang hapon po, mga guro. Magandang hapon, mga mag-aral. Bago kayo umupo, ay ayusin muna ang inyong mga upuan at pakikuha ng mga kalat na basura sa ilalim ng upo. Sino ang class president dito? May liman mas araw na ito? Wala po, ma'am. Mabuti naman kung ganoon. Para sa ating klase ngayon, meron akong hinandang panuntunan na kung saan kinakailangan na inyong sundin upang magkaroon kayo ng mga puntos mamaya. Isa, dalawa, tatlo, basa. Panuntunan. Aktibo makilahok sa talakayan at sa mga gawain. Iwasang makipag-usap sa katabi lalo na kapag wala itong kinalaman sa talakayan. Huwag gumamit ng cellphone kapag walang pahintulot sa guro. Itaas ang kanang kamay kung nais sumagot o kung may katanungan. Igalang ang mga sagot ng mga kaklase. Huwag tawanan o ipahiya ang kaklaseng sumasagot. Naintindihan ba ang ating mga panuntunan? Oo. Mayroon ba kayong idadagdag? Mabuti naman. Ngayon ay ipapangkat ko kayo sa 4 na pangkat. Simulan ang pagbilang. Dalawa, tatlo, apat. Dalawa. Tatlo, apat, isa, dalawa. Isa, dalawa. Tatlo, apat, isa. Tatlo, apat, isa. Dalawa. Bago kayo pumunta sa inyong mga pangkat, ay magbibilang ako ng 10. Pupunta kayo sa inyong mga pangkat na walang ginagawang ingay. Isa, dalawa, tatlo. Dito ang unang pangkat, pangalawang pangkat, tatlong pangkat, at ika-4 na pangkat. 4, 5, 6, 7, 8, 10. Manatili sa inyong mga pangkat. Ngayon ay may ginawa ako ditong incentive chart na kung saan pinamagatan ko itong B chart. Bibigyan ko ng 5 puntos ang bawat pangkat or bibigyan ko ng bubuyog ang bawat pangkat na may katumbas na 5 puntos. 5 puntos. At bibigyan ko naman ng sunflower kung 3 puntos. Pag tama ninyong mga kasagutan, ito ay 5 puntos. At kung nakukulangan naman ako sa inyong mga kasagutan, ito ay 3 puntos. Kung may nilabag naman kayo sa ating mga panuntunan, ay bibigyan ko kayo o babawasan ko kayo ng 2 puntos. Naintindihan ba? Yes. Okay. Ngayon, sino ang nakakaalala sa ating tinalakay noong nakaraang pagkikita? Ginoon? Ano ang tinalakay natin noong nakaraang pagkikita? Naalala ko kung tinalakay natin yung nakaraang pagkikita ay ang talumpati ng Maraming salamat. Ano, base sa ating tinalakay noong nakaraang pagkikita, ano ang tumatak sa inyong isipan? Kung ano ang talumpati? Yes, Binibini. Lara. Ang matandaan ko po kung lugar ng talumpati ay ito ay ang pagbibigay ng sariling opinyon na maaaring sa pamamagitan ng pagharap sa intanglan. Magaling! Bigyan natin siya ng isang bagsak.
Magaling no? Naintindihan nyo ang ating tinalakay o nakikita. Ngayon ay ilalahad ko ang ating layunin sa araw na ito. Isa, dalawa, tatlo, basa. Pagkatapos ng 60 minuto, talakayan ang pagkakaisa ang mga mo. Ang mga sumusunod na kasanayan ng may 80% na kasasalan. A. natutukoy ang mga paghahanda ng talumpati. B. Nakabuo ng talumpati na may kaugnayan sa paksang pamahalaga sa ilang kalikasan. At C. Nabibigyan ng halaga ang mga habang sa mahusay na pagtatalumpati sa pagtitipad na lastasan. Naintindihan ba ang ating layunin? Yes, po. Handa na ba kayo? Handa. Ngayon ay magkakaroon tayo ng gawain na kung saan ay pinamagatan ko itong 4 pigs, 1 word. Basahin ang ating panuto. Panuto, sa inyong pangkat, hulaan niyo ang 4 na larawan upang makabuo ng isang salita at pipili ng isang tagasulat na sagot sa bond paper at ako na ang itaas ito. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng bond paper bawat pangkat at pylon pen. Para sa unang pangkat, sa pangalawang pangkat, pangatlong pangkat, at pangapat na pangkat. Naintindihan ba ang ating panuto? Yes. Paunahan ito ng sagot. Itataas lang ang inyong mga papel. Para sa unang bilang. Ngayon ang naunang nagpataas ng kamay ay ang pangkat dalawa. Ito ay, ano ang iyong masagutan? Simula po. Tama, simula. One turn. Ayan, ayan. Pangalawang bilang. Ano ang iyong kasagutan? Talumpati. Tingnan na natin kung ang talumpati ba? Talumpati. Unang bilang, ay unang pangkat? Ano ang iyong sagot? Wakas nga ba? Tama! Ito ay wakas. Sa pang-apat na bilang. Yes, pang-apat na pangkat. Pang-apat na pangkat, ano yung kasagutan? Pagtitipon nga ba? Tingnan natin. Tama, ito ay pagtitipon. Alam niyo ba kung ano ang pakwan cup? Yes. Pakbuak. Pakbuak. Sige, isa, dalawa, tatlo. Pakbuak. Meron tayong mga gabay na tanong na kung saan ito ay masasagot natin pagkatapos ng ating talakayan. Basahin ng, unang pangkat, basahin ng unang bilang. Ano-ano ang paghahanda ng talumpati? Pangalawang bilang. Ano-ano ang mga tanong na dapat patnubayan sa gawaing paghahanda? Ikatlong pangkat sa tatlong bilang. Magbigay ng ilang patnubay sa paghahanda ng talumpati. Ngayon ay gagawa naman tayo ng iba pang gawain na kung saan ito ay scrambled words. Basahin ninyo ang panuto. Panuto. Buuin ang mga pinaghalo-halong letra upang makabuo ng isang
daw ito? Yes, Miss Christine? Ang sagot po ay ang paghahanda. Tama! Bigyan natin siya ng isang bagsak. Paghahanda. Para sa kalawang bilang. Yes! Ginoo. Patno ba ma'am? Patnubay nga ba? Tingnan niya natin. Patnubay. Tama. Bigyan natin siya ng dalawang bagsak. Para sa pangatong bilang. Bagsak. Yes. Ginoo. Paksa. Tama! Ito ay para sa pangapat na bilang. Yes, Pilipini. Pagpili nga ba? Para sa panglima. Yes, Miss Casey. Talumpati nga ba? Ito ay gusto niyo pa ba ng gawain? Yes! Iba pang gawain para sa araw na ito. Ito ay tinatawag na Picto-a. Basahin ang aking panuko. Bawat bilang ay mayaman na larawan. At hulaan ng bawat grupo kung anong salita ang sinasabi. Pagkatapos ay bigyan ng sariling pagpapahulugan ang salitang na ipinayag. Para sa unang bilang, sino ang makapagsagot? Sa una pong bilang ma'am ay talumpati. Bigyan mo ng pagkakahulugan ang salitang talumpati. Ang talumpati o speech ay isang sariling opinion na binibigay ng isang mag-aaral o tao. Tama! Bigyan natin siya ng, alam niyo ba ang Wawayu Club? Alam niyo ba ito? Ganito. 1, 2, 1, 2, ping, ping, Wawayu. Sige. Isa, dalawa, tatlo. Pring, pring, wawayu. Yan. Para naman sa pangalawang ikalawang bilang. Yes, bitaw bilang. ay ang paghahanda. Paghahanda. Bigyan ng sariling pagpapahulugan ang salitang paghahanda. Call a friend ba? Paghahanda, gaya ng season. Tama. Paghahanda, gaya ng celebration. Kalupati, paghahanda. Ngayon, ano ang napapansin niyo sa ginawa nating gawain? Yes, binili Lara. Ang napansin ko po sa ating gawain ay paghula sa mga larawan at pagbibigay ng mga kahulugan sa bawat salita. Maraming salamat. Bigyan natin siya ng anong club? Gusto niyo? Wow! Wow club daw, sabi ni Miss Christine. Wow! Paano na ayaw? Gaano talaga ang paghahanda? Ibang kamay na naman. Iba pa? Yes, Ginoo? Mahalaga ang paghahanda kapag may okasyon. Maraming salamat. Iba pang kamay. Yes, Ginoo. Gaano talaga ang paghahanda? Mahalaga ang paghahanda para mapadali ang iyong gawain. Tama. Gaano talaga bang haba ang paghahanda? Mahalaga ang paghahanda lalo na sa paggawa ng talumpati upang mas maipakaya
ideya na ilalahad sa audience. Ngayon, sa ating mga ginawang gawain, ano nga ba ang paksa ng ating talakayan? Yes, Binibini? Base po sa ating mga ginawa, ang paksa po na ating tatalakayin ay tungkol po sa talumpati. Tama, tungkol sa talumpati, iba pang kamay. Yes, Ginoo. Ang sa tingin niyo po, ang ating paksang tatalakayin ay paghahanda ng talumpati. Tama, ito ay paghahanda ng talumpati. Paghahanda ng talumpati. So sa paghahanda ng talumpati, meron tayong 5 uri nito. Una ang pagpili ng paksa. Unang bigyan ng pansin ang pagsusuri sa sarili ng mananalumpati. Sa pangalawa naman ay pagtitipon ng mga materials para sa talumpati na kung saan sa pagtitipon sa paggawa ng o paghahanda ng talumpati, kinakailangan na magtitipon muna tayo ng mga materials upang makakuha tayo ng talumpati. Ang dati nang alam ang mga karanasan ng magkatalumpati. Ang babasahin kaugnayan ng paksa, ang taong may daragdagang kaalaman at mga otoridad sa paksa. Sa pangatong bilang, sino makakagsa? Ikaw ang kamay. Yes, Miss Ella, o Binibini Ella. Ang tatlong bilang po ay pagbabalagtas ng mga ideya o kaisipan para sa katawan ng talumpati. Ito ay simula, katawan at wakas. Sa paggawa ng talumpati, ang mahalaga dito ang simula, katawan, at wakas. Sa pang-apat, mga tanong na dapat patnubayan sa gagawing paghahanda. Dito sa iyong paghahanda ay magtatanong ka muna kung ano ang aking layunin, kung ano ba ang layunin natin yung pagtatalumpati. Anong paksa ang dapat kong piliin? Ano-ano ang dapat kong sabihin? Paano ko ilalahad ang mga dapat kong sabihin? At paano ko bibigkasin ang aking talumpati? Patuloy sa paghahanda ng talumpati, pumili ng paksa. So, sa paggawa ng talumpati, no, pinakailangan talaga na pipili ka ng iyong paksa upang makagawa ka ng iyong talumpati. Ano ba ang nais masaklaw na layunin ng iyong talumpati? Kung may saklaw na layunin, dapat ay may tiyak na layunin. Dapat alam mo ang tiyak na layunin sa pagtatalumpati. Pagkatapos ng talumpati, ano ba ang gusto mong maging epekto ng iyong talumpati sa mga tagapakinig? Sa panglima naman, ang pangwakas ay maaaring isang pagbubuod na maaaring gawin sa mga sumusunod na paraan. Una na dito ay isa-isahin muli ang mga pangunahing kaisipan sa talumpati. Pangalawa ay balikan sa isang formal na paraan ang mga mahalagang kaisipan ng talumpati at maaaring gumamit sa isang sipi, kawikain sa lawikain at tiyaking kaugnayan ng mensahe ang talumpati. Ngayon, sino ang makakapagbubuod ng ating talakayan? Kung ano ang iyong naintindihan sa ating talakayan? Ano ang unang gagawin kapag sa paghahanda ng talumpati? Yes, Binibini? Ang una pong gawin para gumawa ng talumpati ay pumili ng paksa. Tama. Ngayon ay mayroon na naman tayong ibang gawain. Gusto niyo ba ng ibang gawain? Oo. Magaling. Sa panunod, gumawa ng isang talumpati na may kaugnayan sa paksang pangangalaga sa inang kalikasan. Pagkatapos ay pumili ng isang representante upang ilahad sa harapan ang inyong ginawa. Para sa ating pamantayan, sa gawain ito, criteria sa pagmamarka ng pamantayan, sa nilalaman, sa napapahusay ng puntos, malinaw ang nilalaman ng gawain at may kaugnayan sa paksang tinalakay. 4 na puntos o mahusay, malinaw ang nilalaman ng gawain at walang masyadong kaugnayan sa paksang tinalakay. At pagbutingin 3 puntos naman kung hindi malinaw ang nilalaman ng gawain at walang masyadong kaugnayan sa paksang tinalakay. Sa paglalahad naman, 5 puntos, malinaw ang paraan ng paglalahad ng ideya, lubos na naunawaan ng mga tagapakinig, malinaw ang mensahe na isipabatid ng gawain, at 4 naman na puntos, kung malinaw ang paraan ng paglalahad ng ideya, hindi lubos na naunawaan ng mga tagapakinig, at 5 ang 3 puntos naman
naman kung hindi malinaw ang paraan ng paglalakad ng ideya. Hindi lubos na naunawaan ng mga tagapakinig. Sa kooperasyon naman, 5 puntos, bawat miyembro ng pangkat ay nagbigay ng kanilang buong partisipasyon upang maayos at matagumpay na isagawa ang gawain. At 4 na puntos, bawat miyembro ng pangkat ay nagbigay ng partisipasyon upang maayos ang gawain. At 3 puntos naman kung hindi lahat ng miyembro ng pangkat ay nagbigay ng partisipasyon upang maayos ang gawain. Naintindihan ba ang ating pamantayan? Oo. Okay, maaari na simulan ang ating gawain. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng 10 minuto sa paghahanda at 3 minuto naman sa paglalakad. Lahat na yan. Tapos na ba ang lahat? Tapos na po kami. Unang pangkat, ilalakad nyo na ang inyong ginawang Patay mo. gawain. At magaling! Talagang mayroon kayong natutunan sa ating ginawang gawain at mga tinalakay natin ngayong araw na ito. Para naman sa iba pang gawain. Panuto, sa inyong activity notebook ay gagawa kayo ng refleksyong papel ukol sa paghahanda ng talumpati. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa paggawa at ipapasa ito sa akin. Para na sa ating pamantayan, nilalaman 10 puntos kung ito ay kumpleto at wasto ang lahat ng detalye na nakasaad sa talata. 7 puntos naman sa wasto ang mga detalye nakasaad sa talata at 4 na puntos may ilang detalye na hindi dapat isama sa talata at 1 puntos kung maraming kakulangan sa nilalaman ng talata. Para naman sa organisasyon ng ideya, 10 puntos, organisado at sinuring mabuti ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya o kaisipan, maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga detalye, hindi gaanong maayos ang pagkakasunod-sunod ng talata, hindi gaanong mauunawaan ng ang nilalaman. Hindi organisado ang nilalaman, may 5 pataas na mga pagkakamali. At sa wastong baybay at batas, tama ang pagkakabaybay at paggamit ng mga batas. Tama ang baybay, ngunit may hanggang 2 o 3 na hindi nagamit ng wasto ang mga batas. May 4 hanggang 5 pagkakamali sa batas at pagbabaybay. Hindi wasto ang baybay at gamit ng mga batas. Para sa kabuuan nito ay mayroong 30 puntos. Maaari na kayong magsimula. Tapos na ba ang lahat? Tapos na po. Ipasa ang inyong mga activity notebook sa harapan. Okay. Pakiayos ng inyong mga upuan nang walang ginagawang ingay. Base sa ating mga tinalakay ngayong araw na ito, anong aral ang iyong napulot sa paghahanda ng talumpati? Walang magtataas na kamay. Ako ang magtatanong at ako ang pipili. Oh yes, binibining Lara. Ang natutunan ko pong aral tungkol sa talumpati ay kailangan ko itong paghandaan at suliin mabuti ang mga pipiliing paksa upang makabuo ng Magaling, bigyan natin siya ng Pakuan Club. Pakbuwa. Okay. Kumuha kayo ng isang kapat na papel at tingnan natin kung may natutunan talaga kayo sa ating tinalakay. Para sa unang bilang. Tapos na ba? Opo. Pangalawang bilang. Tapos na? Tapos na po. Tatlong bilang. Sa pang-apat. Tapos na po. Magaling. Sa pang-limang bilang. Tapos na po. Tapos na po. Sa pang-anim. Sa pang-pito. Tapos na. Sa pang-walo. Pang-siyam. Tapos na po.
Ngayon ay wawastuhan na natin ang ating evaluation. Kung mayroon na talaga kayong natutunan sa ating tinalakay. Kumuha kayo ng, kunin nyo ang inyong notebook para sa ating takdang aralin. Tapos na? Ngayon, ay bibilangin natin ang inyong mga puntos. Ang pagkatulan. 5 puntos bawat 20 points. Sa pangatlong pangkat, ilan? Go. Alam niyo, mga puntos. 15 points. At sa pangatlong pangkat, 10 points. 10. Walang pangapat na. Ngayon ay tumayo ang lahat para sa ating panalangin. Ginoo, maaari mo ba ang panguluan ng panalangin? Ipigit ang ating mga mata, yung ating mga ulo at tayo'y manalangin. Paalam na sa lahat.